Iniisip ni Yen Ying na kahit hindi pa raw nasa pinakamainam ang kondisyon ng kanyang katawan ay dahil sa mga kasanayan na nakuha niya sa nakaraan niyang buhay ay madali na lang niyang mapapabagsak ang mga zombie na nandito, mukhang gusto na raw talaga niyang masubukan ang kanyang kakayahan. Habang siya ay naglalakad ay napagtanto niya na kinakailangan raw niyang dumaan sa hagdanan upang makalabas sa gusali. At nang siya ay nasa pinakaitaas na ng gusali ay nakita niya sa ibaba ang maraming mga zombie na pag-alagala sa buong lugar. Kasunod nito ay natuon ng pansin ng lahat ng zombie nang kanilang narinig ang malakas na ingay ng tumalon si Yen Ying galing sa itaas. Nang nakita ng mga zombie na mayroong tao sa kanilang unahan ay sabay-sabay silang tumakbo para atakihin ang ating bida. Makikita sa lugar kung saan nakatayo si Yen Ying na ito ay pinapalibutan ng maraming mga zombie. Habang siya ay tumakbo ng mabilis upang makatakas sa maraming mga zombie ay nasabi niya sa kanyang sarili na nakakahinayang lang raw talaga dahil kahit gaano pa karami ang mapatay niya na mga zombie ay hindi pa rin madaragdagan ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang dapat raw niyang gawin ngayon ay umalis dito at hanapin ang pinaka-boss nitong dungeon. Doon ay tumalon-talon si Yen Ying upang kanyang iwasan ang maraming zombie na nakaabang sa kanya. At sa ilang sandali ay biglang nagbigay sa kanya ng babala ang system na nahanap na raw niya ang lugar ng boss ng dungeon. Sa nalaman ni Yen Ying galing sa system ay tahimik siyang tumayo sa pinakagitna at kanyang hinihintay na kusang lumabas ang boss ng dungeon. Doon ay seryoso na tumingin si Yen Ying sa kanyang unahan dahil parang nagpakita na ang boss ng dungeon. Binigyan din ng babala ng system si Yen Ying na papalapit na raw ang isang level 1 peak na mutant corpse chewer. Nang malinaw nang nakita ni Yen Ying kung ano ang itsura ng boss ng dungeon ay bahagya siyang nagulat. Dahil pala bigla na lang itong tumalon sa kanyang harapan galing sa itaas, dahilan upang mawasak ang lupa kung saan ito bumagsak. Dahil dito ay ginamit ni Yen Ying ang kanyang bilis upang umatake, at nasabi din niya na kung hindi raw sapat ang kanyang mga kasanayan ay gagamitin niya ang kanyang bilis upang makasabay nitong halimaw. At nabigla ang boss ng dungeon dahil tumalon si Yen Ying sa kanyang braso upang makatalon papunta sa kanyang ulo. Nang nasa itaas na si Yen Ying ng boss ng dungeon ay kanyang itinutok ang kanyang punyal upang puntiryahin ang mahinang bahagi sa katawan ng halimaw. Nang tinamaan ni Yen Ying ng isa niyang atake ang boss ng dungeon ay mabilis niya itong natalo sa isa lang niya na galaw. At hindi lang doon dahil nagkaroon din ng malakas na pagsabog ang buong lugar dulot ng skill na ginamit ni Yen Ying upang matalo ang boss ng dungeon. Nang nakalapag na sa lupa si Yen Ying ay makikita sa itaas na isa-isang nahulog ang mga hugis bato na parte sa katawan ng halimaw. Sa kanyang ginawa ay hindi makapaniwala si Yen Ying dahil nagawa niyang matalo ang boss ng dungeon sa isa lang niya na atake. Kung hindi raw siya pumunta para subukan ang kasanayan na ito ay hindi sana niya malalaman kung gaano ito kalakas. Sa ganito kalakas ay kahit isang mahinang level 2 mutant ay kaya na niyang mapabagsak. Sa ngayon ay ang kasalukuyan pa niyang antas ay level 0, at sa kabila ng iniisip ni Yen Ying ay biglang nag-anunsyo ang system na siya raw ay nakapatay ng peak level 1 na mutant, kaya siya ay nakakuha ng 5 puntos ng spiritual energy. Habang hindi maalis ang tingin ni Yen Ying sa kagamitan na kanyang nakuha ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang experience ay nakuha niya mula sa test dungeon ay galing sa mga spiritual stone na galing sa rehiyon ng militar, hindi raw ito kasing ganda sa mga maaring makuha sa mga normal na dungeon, pero kailanman ay hindi pa siya nakarinig na ang isang test dungeon ay nagbibigay ng kagamitan sa nakaraan niyang buhay, nagtataka raw talaga siya kung saan ito biglang lumitaw. Nagbigay din ng anunsyo sa kanya ang system na siya raw ay madaragdagan ng 1 punto sa bilis at ang kanyang shooting stability ay tumaas ng 15%. Nang isinuot ni Yen Ying ang kagamitan na kanyang nakuha ay masyado siyang natuwa dahil sa mundo raw na ito matapos ang apocalypse ay maaaring hindi makakuha ng isang buong set ng white equipment ang isang karaniwang level 2 na nag-awaken, kaya ang makakuha ng kahit isa lang ay hindi na masamang simula. Ngayon ay natapos na raw niya ang kanyang misyon dito, at maswerte din siyang nakakuha ng equipment, kaya wala na siyang ibang dahilan para magtagal pa dito. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na si Yen Ying galing sa loob ng test dungeon, wika pa niya sa lalaki na sumalubong sa kanya na tapos na raw siya sa misyon kaya kanya ng isa sa uli itong token. Nang papaalis na si Yen Ying ay naiwan na tulala itong lalaki dahil ang bilis raw ng ating bida na lumabas galing sa loob ng test dungeon, siguro kaya siya lumabas agad ay baka na-trauma siya o natakot sa mga zombie doon sa loob. At nakaramdam ng takot itong lalaki dahil narinig niya ang mas nakakataas sa kanya na nagtanong na kung sino raw ba ang nagpapasok sa grupo na yun sa loob ng test dungeon.
Nang nakalapit na itong matanda ay agad niyang pinagalitan ang lalaki, dahil binigyan na raw niya siya kanina ng utos na hindi niya papasukin ang grupo na yun. Sinigawan din ng matanda ang lalaki na kung hindi raw ba niya alam na masyadong mahirap ang test dungeon na ito. Ilang beses na raw ba niyang sinabi sa kanila na dapat sundin niya ang lahat niyang utos, bakit hindi pa rin niya ito maintindihan? At nagulat ang matanda nang ipinaliwanag sa kanya ng lalaki na wala namang grupo ang pumasok sa loob ng test dungeon. Nang tiningnan nila ang screen ay masyadong nagulat ang matanda na kanyang sinabi sa lalaki na kung anong walang grupo ang pumasok, bakit ang mutant doon ay nagawa ng mapatay. At ang labis nilang ikinagulat dahil nakita din nila sa screen ang equipment na nakuha ni Yening sa loob ng dungeon, kaya nasabi nila na ang kagamitan daw ay bigla na lang nag-drop. Imposible naman daw na naiinip lang ng sobra ang isang level 2 na nag-awaken kaya pumasok sa loob ng test dungeon. Itong lalaki ay hindi talaga siya makapaniwala dahil alam niya kung anong antas pa si Yening at alam din niya na wala nang ibang pumasok sa loob ng dungeon. At lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong lalaki ng kanyang naalala na sinabi sa kanya kanina ni Yening na mayroon lang siyang susubukan. Habang naglalakad si Yening sa eskinita ay mapapansin sa kanyang paligid ang ibang mga tao na sila ay nagbebenta ng mga armas at ang iba ay nagbebenta ng pagkain. Makikita din sa paligid ni Yening ang ibang mga bata na kanilang ninakawan ng isang pulubi na natutulog. At nang dumating na ang isang awtoridad ay mabilis na tumakbo ang mga bata para hindi sila mahuli. Sa isip-isip naman ni Yening na ang kanya raw inaalala ngayon ay ang malaking sakuna ang darating sa paglipas ng panahon. Sa kanya raw nakaraan ay ang Heavenly Safe Zone ay magiging isang sunog at wasak na lupain at kakalat ang maraming bangkay sa buong lugar dahil sa pag-atake ng hindi mabilang na mga level 3 mutant. Sa loob ng 10 araw ay magkakaroon ng pag-aalsa ng mga zombie sa mga eskinita ng Heavenly Wind City, bubuo sila ng napakalaking grupo ng mga zombie na sa kalaunan ay sasalakay sa Heavenly Safe Zone, hindi pa rin daw naalis ang panganib sa kanyang ina at nakakababata niyang kapatid. Kaya ang kinakailangan niyang gawin ay mas mabilis na lumakas upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Lumipat naman ang eksena sa Capital Safe Zone sa Central Army Group Headquarters, maririnig dito ang isang tao na nagbigay ng ulat na mayroon daw silang dumating na agarang ulat tungkol sa pagkakatuklas ng isang SS level na talento sa Heavenly Safe Zone. Habang hindi maalis ang kanilang tingin sa pagkakilanlan ng ating bida ay lubos silang natuwa dahil ito raw ay pure blood na SS level. Sinaad din ng lalaki sa gitna na marami na raw nadagdag sa hanay ng mga level 3 kamakailan lang, kaya napakagandang magkaroon ng ganitong talento na madadagdag sa kanilang puwersa. Wika din ng isa na nasa kabila na kung ganoon ay kinakailangan nilang pabilisin ang pagsasanay at makuha ang lahat ng kinakailangang kagamitan at resources sa lalong madaling panahon. Paano na lang raw kaya na direkta nilang isama ang batang si Yening sa Capital Military Region at bigyan siya ng posisyon bilang Commander-in-Chief Instructor. Hindi naman kumbinsido itong isa sa iminungkahi ng kanyang kasama, sinusubukan raw ba niyang lagpasan ang pagitan ng level 3 at level 4. Ayon naman itong isang matanda na hanggang ngayon ay silang lahat na mga high level na nag-awaken at maging ang 4 na mga dakilang commander at ibang mga nasa peak ng level 3 kahit ang kanilang commander-in-chief ay walang sinuman ang nakaabot sa level 4. Ang dahilan kung bakit hindi nila naabot ang antas ng level 4 ay nang dahil kulang sila sa resources noong simula pa lang. Sa paliwanag ng matandang opisyal ay doon na kumbinsi itong opisyal, maganda na din daw na sa simula pa lang ay dapat nasubukan na nila na ibuhos ang resources para kay Yening. Nagsaad din itong isa pang opisyal, wika pa niya na si Yening na may SS level talent ay napili para sa Sidlung program at sasanayin nilang number 1 prospect, agad siyang ililipat sa Capital Military Region para sa espesyal na pagsasanay. Ngunit hindi pumayag itong mataas na opisyal sa kanilang binabalak kay Yening. At sa sandaling narinig ng iba pang mga opisyal ang pagtutol ng mas nakakataas sa kanila ay nagulat sila na hindi makapaniwala. Tanong pa ng isang mataas na opisyal sa kabila na kung bakit siya hindi pumayag sa kanilang plano para kay Yening, magsisimula na naman daw bang makikipagtalo ang 4th Military Region para dito. Pero mahinahon lang na hinawakan nitong opisyal ang kanyang salamin, sabay tinanong niya ang lahat na kung hindi raw ba nila nabasa ang huling ulat, nakasaad doon na nagising ng batang yun ang kanyang psychic system, at sa loob ng 70 mula nang nagsimula ang kanilang talaan ay wala pang kahit isang level 3 psychic system na naitala. Hindi raw ba nila alam na ang mag-awaken ng psychic system ay maituturing na mayroong pinakamahinang pisikal na kakayahan, kaya kadalasan ay inilalagay lamang sila sa mga suportang posisyon,
Kung wala silang proteksyon sa ibang nag-awaken ay ang pakikipaglaban nila ng sila lang mag-isa ay parang naghahanap ng kamatayan. Tungkol naman sa single-player promotion mission ay ang pag-angat mula sa level 1 patungo sa level 2 ay nakadepende lamang sa swerte. At kung mula naman sa peak ng level 2 papuntang level 3 ay gaya sa alam nilang lahat, ay ang bilang ng mga nagtatagumpay sa pag-level up ay 0. Sa paliwanag ng opisyal na nakasalamin ay hindi makapagsalita itong isang mataas na opisyal sa kabila dahil mayroon naman punto ang kanyang mga paliwanag. Kaya napahawag na lang siya sa kanyang ulo dahil iyon raw ay totoo. Dapat ibaba nila ang kahalagahan ni Yen-Ing, mahalaga sa kanila ang resources at hindi ito dapat nasayangin. Makalipas ang kinabukasan ay hindi nagustuhan ni Commander Xiaohai ang kanyang nalaman sa ibinigay sa kanya na ulat dahil tinanggihan ang pagpili kay Yen-Ing bilang kandidato. Sa halip ibinaba ang kanyang kahalagahan, nasabi din ni Commander Xiaohai na kung ganoon raw ba ay hindi makakarating ang isang psychic system sa level 3, ang tinatayang potensyal ni Yen-Ing ay katumbas lang sa level 0 o mas mababa pa. Hindi raw pala ganoon kalaki ang kahalagahan ni Yen-Ing. Itong tauhan ni Commander Xiaohai ng kanyang nalaman kung ano ang kahalagahan ni Yen-Ing ay nagtanong siya na kung itutuloy pa rin daw ba nila ang parehong pagtrato kay Yen-Ing na napagdesisyonan na nila noong nakaraan. Ayon naman ni Commander Xiaohai na nakumpirma na mula sa itaas na walang potensyal si Yen-Ing, kaya sa ganitong sitwasyon ay kanilang kanselahin ang dati nilang plano at paalisin ang mga taong ipinadala para protektahan si Yen-Ing. Sumagot ang kanyang tauhan na bukod pa roon ay mapuputol ang imbestigasyon kung sino ang humahadlang sa pagsusulit ni Yen-Ing, kinakailangan pa raw ba nila itong ipagpatuloy. Wika naman ni Commander Xiaohai na kaya lang siya pumayag na imbestigahan ang planong paghadlang sa pagsusulit ni Yen-Ing ay dahil inaakala niya na malaki talaga ang potensyal ni Yen-Ing, pero ngayon ay wala na itong halaga sa kanya. Ano pa ang kinakailangan nilang imbestigahan matapos nilang malaman ang lahat? Makalipas ang ilang mga oras ay pinaalam ng mga sundalong nag-awaken sa ating bida ang panghuling desisyon ng mga eksperto, ayon sa kanila na level 2 lang raw ang potensyal na kayang abutin ni Yen-Ing. Kaya dahil doon ay kinansela ang safety zone na plano para sa kanya, hindi na raw kinakailangan na sumali ni Yen-Ing sa Sidlang program, sa ngayon ay kinakailangan na nilang magpaalam dahil naipadala na ang lahat ng abiso. Nang nakaalis na ang nag-awaken na sundalo ay nasabi ni Yen-Ing sa kanyang sarili na paano naging posible na hanggang level 2 lang ang kaya niyang maabot na potensyal, ang kanya raw talento ay kasing taas ng 3 S-level. Kahit na 2 S-level lang ang ipinakita ng pagsusulit ay sapat na yun upang mapatunayan ang kanyang potensyal. At naging seryoso si Yen-Ing dahil ngayon ay naunawaan na raw niya ang lahat. Ang Heavenly Safe Zone ay kinukubkob ng malaking bilang ng mga mutant, kaya sa ganitong panahon ay ang lahat ng may psychic na nag-awaken ay itinuturing pa rin nilang walang kwenta. Pero ang katotohanan kaya hindi sila nakarating sa level 4 na nag-awaken ay dahil kulang ang kanilang psychic stats. Kaya upang maabot ang level 4 ay dapat na kanilang palakasin ang kanilang psychic stats, pero sa kasamaan na palad ay hindi ito alam ng lahat. At napabuntong hininga na lang itong si Yen-Ing dahil hindi raw talaga niya inaakala na sa mundong ito ay mayroong isang bagay na gagamitin para hindi makita ng mga nakakatanda ang tunay niyang halaga. Dapat raw ba siyang pumunta doon sa kabisera at sabihin sa kanila na ang kanyang talento ay 3 S-level at ang psychic niya ay isa lang susi upang makarating sa level 4. Pero hahayaan na lang raw niya ang ganitong usapin dahil kapag pumunta pa siya doon ay wala namang naniniwala sa kanyang mga sasabihin, kaya ang dapat na lang niyang gawin ngayon ay humanap ng paraan para mabilis ang kanyang paglakas at umabot sa level 3, at sa pagdating ng panahon ay iyon ang makakalutas sa lahat ng problemang ito. Hindi na lang raw niya ito iisipin dahil nasa kanya naman ang Sword God system, ang simula raw niya na ito ay mas mabuti kumpara sa nakaraan niyang buhay, sa ngayon ay aalis siya at magsimulang mag-hunting ng mga mutant. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Yen-Ing sa Wild Forest. Dito ay makikita si Yen-Ing na naglalakad papunta sa pinakagitna ng kagubatan bitbit ang kanyang armas, at sa kanya naman likod ay inalok si Yen-Ing nitong mga nag-awaken na kung gusto raw ba niyang makipagtulungan sa kanila para mag-hunting ng level 1 mutant, makakakuha raw siya ng kakaunting experience points kapag sila ay magtagumpay, at bukod pa doon ay magagarantiya din ang kanyang kaligtasan. Sa alok ng mga nag-awaken ay lumingon sa kanila si Yen-Ing na kung bumuo raw sila ng grupo para sa isang level 1 mutant na kakaunti lang ang experience points, ay paano sila makakaipon ng sapat na experience points, kaya tumatanggi siya sa kanilang alok. Sa pagtanggi ni Yen-Ing ay hindi ito nagustuhan ng mga nag-awaken, masyado raw siyang matapang para pumunta doon ng siya lang mag-isa, kaya lang naman nila siya inalok ay dahil gusto nila siyang tulungan, pero talagang hindi niya pinapahalagahan ang kanilang kabutihan,
Huwag raw niyang kalimutan na masyadong malawak ang mundo matapos niyang mag-awaken. Doon ay pinalibutan si Yening nitong tatlong mga nag-awaken, wika pa nila na dapat magpasalamat daw ang ating bida sa kanila dahil tinanggap nila siya. Hindi raw ba niya napapansin na masyado na siyang mayabang? Dahil dito ay tumingin sa kanila si Yening na mayroong halong pagbabanta na nagpapalabas ng pulang enerhiya sa kanyang katawan. Sa sandaling nakita nitong nag-awaken na si Yening ay nagpapalabas ng nakakakilabot na enerhiya ay nakaramdam siya ng takot. Kaya nasabi nitong lalaki sa kanyang sarili na masyado raw malamig ang mga mata ng ating bida na para bang isa itong mata ng isang halimaw. Nang ipinagpatuloy na ni Yening ang kanyang paglalakad ay halos hindi makagalaw itong tatlo na kanilang iniisip na ang mga mata raw ng ating bida ay isang mata na parang ilang beses nang humarap sa buhay at kamatayan. Kaya wala na lang nagawa itong tatlo kung hindi pinapanood si Yening na naglakad papasok sa pinakaloob ng kagubatan. Sa isip-isip naman ni Yening na ang nabubulok raw na gubat na ito ay ang pinakamapanganib na lugar sa labas ng Heavenly Safe Zone. Kung tama raw ang kanyang pagkakaalala ay mayroong dalawang level 1 mutant sa pinakailalim nitong gubat at ang isa sa kanila ay isang peak level 1 mutant. Kung gusto raw niyang mabilis na makaangat mula sa level 0 hanggang sa level 1 ay dapat makapatay siya ng tatlong level 1 mutant, sa test dungeon ay nakapatay na siya ng isang level 1 mutant, kahit kalahati lang raw na experience points ang kanyang nakuha doon ay katumbas pa rin ang kanyang napatay sa isang normal na mutant. Sa gitna ng iniisip ni Yening ay sa kanya naman likod ay maririnig ang isang ingay na mabilis na papalapit sa kanya. Dahil dito ay agad na hinanda ni Yening ang kanyang armas, at sabay lumingon siya sa kanyang likod at doon sumambulat ang isang zombie na tumalon ng mataas, at nasabi din niya na kinakailangan raw niyang makipaglaban ng hindi gumamit ng espada. Doon ay sinaksak ni Yening ng kanyang armas ang zombie, at sa kanyang isip-isip na hindi lang raw niya kinakailangan na palakasin ang kanyang psychic na kakayahan kung hindi kinakailangan din niyang palakasin ang kanyang pisikal na kakayahan. Matapos mapatay ni Yening ang isang zombie ay sumambulat ang iba pang mga zombie na sabay-sabay na tumakbo upang umatake sa kanya. Ngunit biglang napatigil ang mga zombie sa kanilang pagtakbo dahil isa-isa silang pinagbabaril ni Yening gamit ang kanyang armas. Wika din ni Yening sa kanyang sarili na ang mga nag-awaken sa psychic system ay kadalasang mahina ang kanilang katawan, kinakailangan raw niyang baguhin ang ganitong paniniwala ng mga nakakatanda. Hindi lang raw siya kung hindi ang lahat ng may kakayahan na umabot na ang level sa level 3 at dapat din silang humanap ng paraan para sila ay maging psychic na nag-awaken, kung hindi ay huli na ang lahat. Kinakailangan din niyang humanap ng paraan upang maipaunawa sa mga nakakatanda ang kahalagahan ng psychic system. Sa walang tigil na pakikipaglaban ni Yening sa maraming mga zombie ay maririnig sa buong kagubatan ang malakas na ingay. At maging itong tatlong mga nag-awaken ay nakaramdam ng takot sa kanilang mga narinig, wika pa ng isa sa kanila na kung narinig raw ba nila ang putok ng baril, marahil raw ba nakagagawa nito ng lalaki kanina, ang lugar daw kung saan ang ingay ay nagmula kung saan nakahimpil ang Tree Demon. At binalaan nitong isa ang dalawa niyang kasama dahil ang lugar kung saan ang Tree Demon ay hindi lang kalayuan sa kanila. Dapat na silang tumakbo, at huwag na nilang iisipin ang kanilang kikitain at ang makukuha na gantimpala, ang binata raw kanina ay parang nakahanap na ng kanyang kamatayan. Sa kinaroroonan naman ni Yening ay dito kanyang iniiwasan ang mga atake ng halimaw. Habang siya ay abala sa pag-iwas ay nag-anunsyo sa kanya ang system na ang peak level 1 demon ay papalapit na sa kanya. Hindi lang doon dahil pinaalam din ng system na ang isa pang middle level 1 mutant ay papalapit na. Dahil dito ay naging seryoso si Yening dahil hindi niya inaasahan na sabay na lumapit sa kanya ang dalawang level 1 mutant. Makikita sa harapan ni Yening ang dambuhalang level 1 mutant na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Pinapakiramdaman din ni Yening ang kanyang paligid dahil papalapit na raw ang isa pang level 1 mutant.